Hello. Magandang gabi sa lahat. This is Justin Talking Spirits. At before we start, may lambing lang ng konti. Paki-press naman yung like para naman maraming makapanood dito sa video na to ng Justin Talking Spirits. At paki-share din to those who are new to this channel, kindly subscribe. Okay. So, magandang gabi ulit sa inyo, lalo na yung mga OFWs natin. At itong ang araw na to is the 81st birthday ng ating pinakamamahal na Pangulo. Bumati na tayo kaninang umaga at kagabi pa. At sana patuloy siya na maging malakas. At patuloy siya na maging optimistic. Kasi kahit ganito ang sitwasyon natin, there is a light in the end of the tunnel. At sa tingin ko, something will happen na medyo maganda sa mga napaka-negative na pangyayari dito sa bansa natin. Meron ding darating na panahon na makapiling natin ang pinakamamahal nating Pangulo na si President Rodrigo Duterte. So, tonight, we will be talking about the problem dito sa US-Israel-Iran war. At ang katanungan natin, kung magtatagal ba ang giyera dyan. Kasi kung magtatagal yan, talagang ang oil supply, ang crude oil supply sa buong mundo, lalo na dito sa Asia, ay maaapektuhan. Ang tanong nga, kung magtatagal pa ba? Sa mga nasagap nating balita sa White House, sa Pentagon, at diyan sa Middle East, medyo magtatagal pa ito. And they are optimistic pa nga ng kanilang estimate that it will take around 2 to 3 months pa bago ito will be completely resolved. Kung magkaroon siguro ng ceasefire o peace talk or whatever, pero yun ang estimate nila na magiging safe na ang Strait of Hormuz. Kasi ang lahat na problema na ito ay nagsisimula dyan sa blockade na ginawa ng Iranian Revolutionary Guard dyan sa Strait of Hormuz dahil wala makadaan dyan ng mga oil tanker. Around 240 oil tankers ang nakulong dyan sa loob ng Strait of Hormuz fronting UAE. Nandyan sila ngayon, paratang lutang, napuno na sila ng oil. At kamot ulo na sila sa bayaran nila sa insurance. Binibilang yan per day. So, wala pang nakalusot dyan. Merong balita na meron daw dalawang Chinese supertankers na nakadaan. Meron namang lumutang ngayon na mga balita na nagbayad daw ng 2 million. Akala ko, free lang yon. Ibig sabihin, dahil Chinese kayo, na regular customer kayo ng Iran, pwede kayo dumaan. So, ibig sabihin, yung production ng oil dyan sa Cards Island, patuloy pa siguro. Baka linalagay lang nila sa mga tangke nilang malalaki sa depo nila. Kasi wala nang bumibili. Wala nang nakapasok. Around 3,000 daw yung naghahantay dyan sa bunganga ng Strait of Hormuz. Halos dyan na sa Indian Ocean yung ibang mga barko, ito halo-halo, may super tanker para sa oil, meron namang magdi-deliver sana ng mga container ship. Kasi tulad ng UAE, maraming pangailangan yan na mga produkto, mga raw materials o ano pang mga materials, construction materials, yung mga foodstuffs. Dala-dala nito mga container ship na hindi pinadaan. Pinabalik nga, may isa nga nag-atim yung Maersk Line. Pumasok dyan. Winarningan ka agad. Pinuntahan ng mga speedboats, winarningan na bumalik. Kung gusto niyo makapasok, magbigay kayo ng 2 million. Nagagalit nga dito si Donald Trump na ginagawa ng blackmail extortion na yung pangyayari dyan sa Strait of Hormuz ng Iranian Revolutionary Guard. So, yan ang sitwasyon. So, yung tanong, bakit abutin pa ng 2 buwan or more pa yan? So, 90 days. Mga 90 days pa.
Hindi pa sigurado kung clear na yan. Kasi ang sitwasyon dyan, sa coastline ng Strait of Hormuz, fronting Strait of Hormuz, yung coastline ng Iran. Diyan sa dalampasigan ng Strait of Hormuz, sa side ng Iran, puno ng mga missile yan. May mga tunnel yan na sa loob ang mga missile, mga drones, at mga rockets pa. Na kung anong meron mang barko na mag-attempt na dadaan yan at hindi nagpapahintulot, hindi nila binigyan ng pahintulot, talagang paputukan nila yan. Meron din silang mga fast boats yan na may mga kargang missile, yun din ang maghaharas yan sa mga barkong gustong dumaan yan. At hindi pa yan nakiklear ng nandyan pa rin sila nag-operate. Ang sabi pa nga nila, mga around 2,500 pa yung mga fast boats nila dyan na kaya rin maghulog ng mga mine, mga mina nasa ilalim ng maraming klaseng mina yan. May mina na nakalubog doon sa seabed ng dagat na mayroong mga sensor o magnetic sensor. May dadaan na barko, biglang lulutang at tatama doon sa ilalim ng barko, doon sa hull ng barko, kaya sabog ng barko. At meron ding nasa kalagitnaan lang ng dagat na may mga tali. Yan ang typical na nakikita natin sa mga palabas, ganyan. Meron din silang mga ganyan na mga mina. Ngayon, yung nga ang clear, napakarami daw niyan, almost 5,000. Hindi pa pala yan na-clear. Ang isang araw, yung balita pala ng isang hindi pala yun hindi up to date. Nagpapakita lang pala yung kung paano i-clear yung mga mina dyan. So talagang napakadelikado para doon sa mga dumadaang barko. So yan ang gustong alisin muna ng mga US forces tsaka IDF bago sila kasi ganito, merong announcement yung Pentagon na magpapadala ng additional 10,000 troops. Boots on the ground yan. Talagang papasukin nila ang Iran. Di malaman nga, sabi ng iba, diskarte lang yun ni Trump para hindi malaman ng Iran kung ano ang susunod nilang gagawin. Pero naka-ready na yan marami mga paratroopers dyan nakasama. So talagang envision ang gagawin ng Amerikano. Siguro may mga designated areas na yan kung saan dapat nila i-drop yung mga paratroopers na yan. 82nd Airborne daw Division, mga ilang thousand kaya yan, na ihuhulog nila dyan sa mga C2 C-130s, C2 ba yung nila, malalaking mga eroplano kung saan doon tatalon yung mga airborne na yan. Malamang isa rin sa mga gusto nilang i-safety yung mga nuclear sites. Kahit na bumagsak yun, napaputukan na nila ng maps, yung malaking 1-tonner na bunker buster na bomba na nagsira dyan sa nuclear sites na yan, nuclear uranium enrichment sites ng Iran. Malamang napupuntahan pa rin nila dyan para i-safety yung lugar na yan, na hindi hukayin yung uranium na nabaon dyan sa istahan. Ano pa yung pangalan ng isa? Dalawa. Yun ang isi-safety siguro nila. At malamang din na ang mauna dyan sa Al-Qarz Island, kahit na wala ng mga military installation dyan dahil pinaputukan nga ng sinira na nga ng IDF o Israeli Defense Force na mga eroplano, mga jet nila, mga F-35, kailangan ng unang pumasok yung mga airborne. So 10,000 yan, napakarami. At may naka-standby pa na nandyan sa dalawang aircraft carrier. Nandyan din ang Abraham Lincoln. Ito yung pinakamalaki at pinaka-modern, pinaka-sophisticated na aircraft carrier ng US, Abraham Lincoln. Siyempre, nuclear power din yan. Napakalaki niyan. At nandyan ngayon sa Indian Ocean.
Alam ng mga Iranian na nandyan yung Abraham Lincoln. Kaya pinaputukan nila ng 101 missile. Walang umabot yan doon sa Abraham Lincoln. Ganyan yan kaprotektado. Pinaputukan ng missile yan. Kasi nandyan lang sa Indian Ocean eh. Yung Diego Garcia, mas malayo pa nga yun dahil 4,000 kilometers daw ang layo. Pero hindi naman umabot doon ng missile na pinaputok nila na intermediate missile, ballistic missile. Na ano pa nga yung isa, tamaan din ng surface to air missile ng installation ng kampo ng Diego Garcia ng mga US forces. So hindi umabot doon. Ang isa nahulog, naubusan siguro ng ng fuel. So hindi umabot, halos gitna lang. Ngayon, itong Abraham Lincoln pinaputukan nga daw. Siguro mas malapit yan sa Strait of Hormuz, ang location ng Abraham Lincoln. 101 na pinaputok na missile, wala talagang nakalusot. Nadipinsahan yan ng surface to air missile. Then nagpasabog niyan sa kalawakan. So yun ang nangyayari. Ngayon, so maraming karga yung Abraham Lincoln na yan ang maging suporta diyan sa land invasion na gagawin ng mga Marines. Yung nasa USS Boxer na yung galing na San Diego, California, nandyan na yan. Sabi nila hindi pa raw nakarating pero nandyan na yan. Kaya matagal na yun umalis last week pa. Galing sa San Diego yun na mayroon ding laman na around 2,400 na mga Marines na ito yung 84th yata Marine Expeditionary Unit, MEU tawag nila. 84th 85th or 31st, hindi ko lang makuha yung number ng unit nila. Dito naman sa 81st yata yung galing ng Okinawa, Japan, na sakay ng USS Tripoli. May mga escort din na mga amphibious na mga barko yan, tulad ng USS Portland, USS San Diego. Yun, nandyan sila sa Indian Ocean naghahantay, malapit na sa Strait of Hormuz. So punong-puno yung lugar na yan ng barko. So naghahantay lang yan sila, ang mga Marines, kung kailan sila i-deploy. At hindi naman dadaan yan, hindi naman katulad nung nakikita natin sa mga palabas na Hollywood, tulad ng Normandy na barko irarampa nila doon sa dalampasigan sa beach ang tawag na yun, beach head. Hindi ganoon. Ang gagamitin nila yung Osprey, yung eroplano na parang helicopter, dalawang ilisi. Yun ang gagamitin nila at idadrop nila yung mga Marines sa loob mismo ng coastline ng Iran. Idadrop nila. Ang purpose niyan para ma-clear na yan, maubos na yung mga missile dyan, mga drones na nandyan, yung mga IRGC. Kasi ngayon, ang unang gagawin yan, kung magdesisyon na si President Trump na sugurin na yan, pasukin na, una nila doon magkaroon ng aerial strike yan, maghuhulog ng mga bomba muna yan. So kung yung nakikita nilang mga launcher ng missile na nandyan, yung mga staka na kung saan nila iniimbak yung mga drones, yun ang unang papasabugin bago pumasok yung mga Marines para mag-clear sa area na yan. Kasama na yung Cards Island. So ito, alam mo naman yung US Armed Forces, hindi yan susugod kung hindi planuhin ng mabuti. Pinapractice pa nga nila yan paulit-ulit kung paano nila gagawin. Kasi kagabi, yung USS Abraham Lincoln nagkaroon ng test firing yata. Mga Marines ang doon involved. Nagkaroon sila ng test fire. Yung mga missile nila, parang sinasampulan nila kung paano ang gagawin. So nagpa-practice na sila ngayon. Ganyan mitikuloso ang mga military sa US. Kaya ayaw kasi nila magkaroon ng maraming casualty. Do wala namang casualty yung tumama na missile,
ng intercontinental ballistic missile doon sa isang base sa Saudi na 10 yata ng sugatan na mga Amerikanong sundalo doon sa base na yun. Dalawa lang daw ang serious, yung 8 minor injury lang. So yun ang plano ng military. So mga Marines, beachhead sila, pasukin nila yung coastline doon, siguro bigyan nila ng mahabang buffer zone papunta ng kalooban ng Iran diyan sa coastline para magkaroon na ng safety diyan. At marami na rin parating na submarino para sa demining. Paputukin nila yung mga, i-identify muna nila yung mga mina diyan, mga mines diyan, at paputukin. Yun ang gagawin nila. At marami na rin UH-64 dyan, yung Apache helicopter. Yun ang kinatatakutan ng mga fast boat o mga speedboat ng mga Iranian na Revolutionary Guard na may mga dalang missile. Yan sila ang mag-uubos dyan. Sabi pa nga sa military source, sa military ng US na around 2,500 daw ang mga fast boat dyan. Kaya uubusin nila yan bago sila makapasok doon sa coastline ng Iran, fronting Hormuz Strait. So ganyan ka-complicated yung operasyon kung gusto nilang i-secure yung Strait of Hormuz para pwede nang dumaan yung mga barko na papunta ng Oman. Ang Oman nandiyan lang kaharap ng Iran eh. At itong Oman naman, alam naman natin na neutral daw sila, pero yung mga Omani, ano yan, pro-Iran yung mga yan. Hindi nga sila ginalaw gaano ng pinaputukan sila, pero minor airfield lang, na oil field lang naman ang pinaputukan sa kanila. Kaharap lang, Hormuz Strait lang ang pagitan nila. At yung UAE, na mainit talaga ang Iran dyan. And of course, Saudi. So, ang Qatar naman nasa north, nasa Caspian Sea. So, yun ang mangyari dyan. So, kung ang tanong, bakit nagtagal yan? Bakit magtagal pa? Kasi hindi pa na-terminate yung usapan nila President Trump with regards to the foreign minister at saka yung head minister yata ng parliament ng Iran. Ito nga, sabi nga ng IDF, na pinpoint na namin itong mga tao na to kung nasaan sila. Kasi yun ang ginawa ng ng Israel. Lahat ng mga leader diyan, leader ng Israel Defense Force, Israel Defense Force, ng IRGC, Iranian Revolutionary Guard, ay ina-assassinate nila sa pamamagitan ng missile. Kasama na si Khamenei, na maraming ang namatay na kasama na mga cabinet secretaries niya nung inatake nila yung parliament ng Iran. At ang kasunod pa na inapuit niya, ina-assassinate din nila sa pamamagitan ng missile. At ngayon, bali 3 sali na hanggang dyan kay Mustafa Khamenei, yung anak ni Khamenei, buhay pa yun, pero hindi nila malaman kung nasaan kasi hindi nagpapakita. Na-injured na yun doon sa isang assassination attempt na nakasama siya doon, na ang daming namatay ng mga commander ng Quds Force, na yan din ang isa sa mga army ng Iran na nagagwardya ng kanilang supreme leader, Quds Force. So ngayon itong dalawang minister na sabi nga yan na nakipag-usap kay Donald Trump na gusto nga magkaroon ng deal, pero nung matanggap yung 15 points deal ni President Trump, umayaw nga. At marami pa doon yung nagpapadala ng message sa internet na sinabi na itong demand namin, magbayad ang US, na yung Hormuz kami na mag-control, ganyan.
magbayad daw sa mga damages na ginawa ng US. At hindi pwede na hindi matuloy yung ano nila, kasi nuclear enrichment program nila, hindi daw pwede hindi matuloy. Pero hindi yung galing sa ng mga minister na nakipag-usap sa kay President Trump. Yun ang hinahantay ngayon. Kasi yan, hindi sila direct na nag-uusap. No? Dumaan doon sa Pakistan. Merong Pakistani na si member ng parliament din, nakausap nitong mga Iranian na nandyan sa Iran. Na gusto nga nila magkaroon ng deal para matigil na yung kaguluhan dyan. At iwan ko kung lampas na ba yung 5 days na ultimatum ni President Trump. Nabombahin nga yung pinakabago at pinakamahal, napakalaking power plant nila dyan sa Iran. Kung nag-June na yun, napipilitan si President Trump na utusan yung US Air Force at IDF na pasabugin na yung planta na yan ng kuryente. Kaya magkaroon ng total blackout yung Iran. So, ganyan ang sitwasyon. So, tungkol dyan sa tanong kung kailan kaya magdesisyon si President Trump, malamang kung matapos, siguro sa Lunes yata or baka bukas, kasi medyo matagal na yun more than 5 days na yata ang nag-usap sila, nagpadala ng mensahe sa kanya at negative naman ang natanggap nilang sagot. Kasi isa doon sa mga deal na gusto, mga kondisyon na pinadala ni President Trump with regards to sa nuclear, na hindi na talaga sila pwedeng magkaroon ng nuclear project o kahit na gamitin sa energy, hindi na pwede. Hindi na rin sila pwede gumawa ng missile at hindi na nila pwede hawakan yung Strait of Hormuz, na alam naman dyan ang source ng income ng Iran, dyan sa Al-Qard sa island na yan. Kaya hindi papayag ang Iran. So, natural yun. Pero sa totoo lang, wala na talaga ang Iran. Bagsak na sila. Talagang 90% ng kanilang military, mga missile sites, missile city, mga launchers, mga ground na mga equipments nila sa manufacturing ng mga missile, wala na lahat yun. Nakapagpaputok pa rin sila. Around 10% pa na naiwan. Yun ang naiwan na pinapaputok nila papuntang Israel. Pero kung makita sila sa satellite, mawawarak din sila. Kasi yun ang paraan ng Israeli Defense Force. Once makita nila sa satellite, pinapaliparan kagad nila ng F-35 at tinuhulugan ng mga precision guided missile. Kaya nasisira din yung mga yan. So, kung mag-decision na si President Trump ng land invasion, nakahanda na yung US troops dyan, nandyan na ngayon, nakapaligid na dyan sa Iran, malamang atakihin na nila. Hindi natin alam kung kailan, pero malapit na yan. At siyempre magkaroon ng labanan yan, magkaroon pa nga ng kasalte mga Amerikano yan. Ayaw naman ni President Trump sa nang mangyari, pero maraming military expert nagsabi kung walang land invasion, hindi magkaroon ng regime change dyan. Ngayon naman ang gusto ng Amerikano na magkaroon ng pagpalit ng administrasyon dyan, magkaroon ng bagong set na mga tao na hahawak dyan sa gobyerno. At ito, sa tingin ko, yung anak ni Shah, Reza Pahlavi, si Pahlavi na dating humawak dyan, na democratic pa yung Iran noong 1980s, yun ang magiging transitory government dyan. At malamang nandyan na siya sa loob ng Iran, dyan sa mga probinsya ng Iran. Nandyan na yung si Pahlavi, yung anak ni Reza Pahlavi na nag-asylum sa France. So, yan ang mangyari dyan. So, kung magkaroon kaguluhan dyan, pag-invasion ng US, makukuha naman nila yan. Sigurado makukuha yung Iran na yan. Totally, madismantle na nila yung mga sites nila, mga missile sites ng mga pagawaan, manufacturing ng mga missiles, kung meron talaga mga sundalo na papasok dyan. At maibigay na ng tama ang pamumuno dyan
doon sa mga civilian na democratic na form of government yan sa Iran. So, kung mangyari yan, ang estimate ng mga military strategists, it will take around 2 to 3 months pa bago ma-clear yan. So, meron talagang digmaan dyan sa lugar na yan. Kasi may sundalo na talaga na pumasok. So, anong effect nito sa atin dito sa Pilipinas? Kung sinasabi nila, meron tayong supply ng gasolina, 30 days, 56 days, ganyan. May sinasabi na 46 days ang reserve. Ngayon, wala nang ang delivery. Ano mangyari niyan? Totally, mawala na kayo ng supply. Mawala na kayong supply. Sabi nga ni Ramon Ang, kung may darating na crude oil, it will take a couple of days or weeks bago makuha yung refined product na gasolina at saka diesel. So, i-add pa yan dyan. Kaya ito kung hindi talaga matapos ang gira dyan ng mabilisan, na hindi naman, kasi mga military strategists na ng Pentagon nagsabi na it will take 2 to 3 months bago yan ma-clear talaga yung lugar na yan na pwede na daanan ng barko. So ganyan katagal ang pagtitiis ng mga Pilipino. Ito ilang pa lang, more than 20 days ganito ng sitwasyon. Halos hindi ka na makabili ng oil, nag-aagawa na ng gasolina at diesel ang mga tao. Paano pa kaya kung umabot pa ng 2-3 buwan? Ano nang itsura ng Pilipinas? Wala na. Kabayo na lang siguro ang gagamitin natin na pagbibiyahe natin, kalabaw, ganyan. Ganyan mangyari niyan, o bisikleta na lang. Buti kung sabi nila ng iba, mga electric bike, marami tayong mga power plant na diesel feed, diesel ang ginamit nila para umikot yung mga umandar yung mga malalaking generator nila, tsaka yung dynamos nila na naglalabas ng kuryente. Paano yan magamit kung wala ng diesel? So, mag-convert sila sa coal. O kailan pa yun? Kaya yun ang sa tingin ko, this is on the negative side. But wala akong nakikitang positive side eh. Kasi itong impormasyon na to galing mismo sa Pentagon. Galing ito din sa Defense Secretary ng US na si Pete Hegseth. Kahit na si Marco Rubio, yung State Department Secretary, yan din ang sinasabi. Si General Keane, General Keane, yung talagang nagdala dyan sa operation dyan sa Epic Fury, yung Epic Fury at saka Roaring Lion ng Israel. Yan talaga ang estimate niya. Kaya kung aabutin dyan, yung mga pinagsasabi ni BBM na okay yung supply natin, marami nanaginip yung ugok na yan eh. Sa totoo lang, hindi niya alam anong pangyayari. Kaya wala tayong pera na pang subsidize. Kaya mangyayari napaka-pessimistic. Ngayon, mapapansin mo na halos tricycle hindi na bumibiyahe. Ay mga single na motor nga ng mga trabahante, napipilitan lang sila ng gagamitin pangpasok. Kung malayo ka, ano bang konsumo ng motor? 1 liter, 20 kilometers, gano'n. Yung single na motor, yung mga scooter. Kung papasok ka, galing ka ng ilagay lang natin, Central Luzon, papunta ng Metro Manila. Dito na lang sa may ilagay natin, sa may ano bang malapit din, mga bayan diyan sa sa Bulacan, mga 20-25 kilometers. O 1 litro papunta ng Manila. Pabalik din 1 litro. Magkano 1 litro? 130. Pabalik to 60 na. Ang sweldo mong nakukuha dito sa may 675. Ilagay natin 700. So minus 260 na, di magkano na lang ang maiwan? 540, kakain ka pa. Di ba? Hindi ka rin naman pwede mamasada dahil halos wala na masakyan. Malilit ka lang. Ganyan ka sa side ng mga nagwo-work.
no, na nasa malayong lugar sa Metro Manila. Kaya marami talagang ma-displace. At yung presyo ng mga bilihin, yun talaga ang matatamaan. Dahil ang delivery trucks natin ay diesel feed, diesel ang ginagamit sa mga makina ng mga sasakyan na yan. Kaya paano na lang yung pagbiyahe nila? Ipapatong nila ngayon sa presyo nila ng gulay o mga other goods. Papatong nila yan dyan, kahit manok, kahit na yung baboy. Kasi darating yan sa palengke, hindi naman yan walang bayad eh. Kinakarga yan ng mga truck. So maapektuhan yung presyo. Ganyan yon. So kung ganyang katagal na wala namang gagawin ang pamahalaan natin, ano bang ginagawa ni BBM? Puro na lang mga press conference. At yung ginawa niyang uplift daw, yung apat sila, si Karin, si Ricto, tsaka siya, may isa pa. Si pala, yung sa Department of Agriculture, sila daw yung emergency committee para titingin dyan, magbigay ng solusyon dyan sa problema natin sa gasolina at diesel at petroleum products. So, walang mangyari dyan, parang ICI din yan na natapos na lang, wala namang report na matino. So ganyan ang mangyari dyan. So napakalungkot na mangyari sa darating na panahon dito sa Pilipinas kung patuloy yung kaguluhan dyan sa Middle East. So the war between Israel, US and Iran, pagdasal natin matatapos na yan at sana naman hindi magkaroon ng paglaki ng kaguluhan dyan at matapos na yung problema dyan. So sa tingin ko hanggang dito na lang tayo para sa issue na to na we're talking about. But before leaving this channel, paki-press like and then share this video, and of course to those who are new to this channel, kindly subscribe. At kung matagal na kayo nanonood, nakikinig dito sa Justin Talk News PH at hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. So hanggang dito na lang tayo at magandang gabi sa inyong lahat at God bless. Salamat po.